is Philippine culture. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Mirasol na tumawid sa Luzon. Pero isa na naman bagyo ang inaasahang lalapit sa kalupaan. Yan ang bagyong Nando na posibleng maging super typhoon sa mga susunod na araw. Ayon sa Pag-asa, posibleng magtaas ng hanggang wind signal number 5 sa ilang lugar. Ang latest sa bagyo at ang posibleng mga daraanan nito, abangan maya-maya lang. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Personal na humarap si Gretchen Barreto sa Justice Department para maghain ng kontrasalaysay kaugnay ng mga hinaharap na reklamo dahil sa pagkawala ng mga sabungero. Humarap din sa panel of prosecutor ang kapwa-akusadong si dating NCRPO Chief Jonel Estomo. Wala pa silang kontrasalaysay ng negosyanteng si Atong Ang. Ayon sa kampo ni Ang, kulang-kulang ang mga ebidensya at dokumentong ipinadala sa kanila ng PNP. Nakatutok si Salima Refran. Humarap ang aktres na si Gretchen Barreto sa Department of Justice sa unang araw ng preliminary investigation sa mga reklamo kaugnay ng missing sabungeros. Do you think this investigation will be fair? Pinangalanan si Barreto ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan bilang isa sa mga sangkot sa kaso ng pagkawala na mahigit 30 sabungero mula 2021 hanggang 2022. Matipid naman sumagot si Barreto. Nagtitiwala po ba tayo sa proseso? Tayo po ay naniniwalang lalabas ang totoo. Ano po ang gusto nyong sabihin po sa publiko? Nothing for now. Thank you. Ang akusasyon, kasama umano si Barreto sa Alpha Group ng negosyanteng si Atong Ang na nagpasyang ipaligpit umano ang mga nawawalang sabungero. The accusations against Ms. Barreto stands on nothing. And if you look at the complaint affidavit, it's actually recognized, the accusations against her are actually recognized as allegations, unsubstantiated, unproven, and at the end of the day, incredible, and made by a witness who also himself lacks credibility in this respect. We believe that if justice is to be followed, the complaints against Ms. Barreto should be dismissed. Kasama ni Barreto sina Ang, dating NCRPO Chief Jonel Estomo at 60 iba pa sa mga reklamong multiple murder, kidnapping with serious illegal detention at iba pa. Sa kanila, tanging si Barreto lamang ang nakapagsumite ng kontrasalaysay. Paliwanag ng abogado ni Ang, kulang-kulang daw ang mga ebidensya at dokumentong ipinadala sa kanila. Yung pinadala sa aming 7 folder, dapat may nakasama na 7 USB. 7 USB na may mga lamang data na may relevance dun sa inaakusa sa mga respondent. Lumalabas ho kanina na hindi na isama yung 7 USB na yon. Aming inutusan ang PNP na isubmit yung mga sinasabing USB kasi hindi kumpleto ang unang naibigay. So ngayon, nangako ang PNP sa 29, magsasubmit sila ng mga USB na hinihingi ng mga respondent sa kasong ito. Humarap naman si Estomo sa panel of prosecutors pero hindi pa nagsumite ng kontrasalaysay. What do you want to say about this po? Ano po ang gagawin niyo po ngayon dito, sir? No comment mo. Nakatakda ang susunod na preliminary investigation sa September 29. Samantala, itinanggi ng kampo ni Ang na may kinalaman sila sa tangkang panunuhol umano sa kamag-anak ng nawawalang sabungerong si John Claude Inonog para iatras ang kaso. Punto ng kampo ni Ang, hindi pa naman daw akusado si Ang sa kasong yun. Paano ibibintang kay Mr. Ang isang bagay na hindi naman siya ang akusado dun sa kaso na inaareglo? Kung sino man ay may motibo na mag-areglo ng kasong yon, yun dapat ay yung mga akusado. Walang iba yun kung hindi si Julie Patidongan. That is very impossible na yung kliyente ko yung magbabribe ng kaso na yon. Dahil alam naman natin na hindi talaga siya yung mastermind doon. In fact, inabogaduhan siya sa kaso ngayon
ng lawyers coming from Mr. Charlie Atong Ang. Ginawa na nga nila na gusto na nilang ubusin yung pera nila, di ba? Una doon sa... Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Ramdam sa malaking bahagi ng Luzon ang bagyong Mirasol na nagpabaha sa mga bahay at mga sakahan. Nagpaulan din ng habagat at localized thunderstorms sa Visayas at Mindanao. Nakatutok si Dano Tingkungko. Mistulang malawak na dagat ang bahaging ito ng barangay Mauban at Rahal sa Balungaw, Pangasinan kahapon dahil sa malakas na ulang dala ng bagyong Mirasol. Pinasok ng tubig ang mga bahay at nalubog ang mga sakahan. Sa Barakbak National High School sa bayan ng Umingan, hanggang bewang ang baha. Ganyan din sa ilang bahagi ng Kasiguran, Aurora kung saan naglandfall ang bagyo kahapon na madaling araw. Ayon sa munisipyo, hindi bababa sa 100 bahay ang binaha. Paghupa ng tubig, tumambad ang mga nasirang palay at mais na dapat na sanang anihin. Sa Etiague, Isabela, binaha ang Anafunan Bridge dahil sa pag-apaw ng tubig mula sa ilog. May naitala ring pagguho sa bayan ng San Agustin. Sa Pagbilao, Quezon, nagmistulang lawa ang campus na ito. Binaha rin maging ang bahagi ng Maharlika Highway sa Barangay Palsabangon. Kahit tumawid sa Luzon ang bagyo, pinalakas nito ang habagat na nagpaulan sa ilang bahagi ng Visayas kahapon. Gaya sa Barangay Bugam sa Leon, Iloilo kung saan 4 na bahay ang nasira dahil sa pagguho ng lupa bunsod ng malakas na agos ng ilog. Ilang oras lang ang lumipas, bumigay naman ng footbridge sa lugar. Walang nasaktan o nasawi sa insidente pero inilikas sa mahigit 20 residente dahil sa insidente ayon sa Leon Local DRRMO. Nagpaulan din ng localized thunderstorms. Sa Lapu-Lapu City sa Cebu, nabagsakan ng puno ang 3 bahay nung Lunes. Ayon sa mga residente, natutulog sila na mangyari ang pagguho. Siguro agad ko nakabarog nga. Nahunlak na dayon siya. Padung diri sa kwarto. Ang mga bato, ug ang mga lapok, gikan sa babaw. Salamat na lang yung taon kung ako naigo. Ayon sa kapitan ng Barangay Pusok, walang humpay ang ulan doon at marahil dahil na rin sa mga wastewater mula sa mga bahay kaya bumigay ang lupa at puno. Agad namang sinuri ng mga tauhan ng LGU ang lugar. Kailangan gini siya i-clearing kay as to Kaprani, need siya reprapan ang area kay para at least dili magpadayon ang pagtagak sa kanang mga bato nga gikan sa katong kanang kuan ba katong sa ibabaw. Wala na gid, daw dagat na diri sa may sanyag. Labis naman ang panghihinayang ng mga magsasaka sa Ampatuan, Maguindanao del Sur matapos bahain ang mga taniman ng palay at gulay. Nalubog sa kulay putik na baha mga daan kaya pahirapan ang pagdaan ng maliliit na sasakyan at ng mga residenteng napilitan ng lumusong. Sa bayan ng Ligawasan sa Special Geographic Area o SGA ng BARM, kita sa drone video ang lawak ng baha sa ilang barangay kahapon. Hindi nakaligtas sa tubig ang mga pananim, gayon din ang mga kalsada at paaralan. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkung ko nakatutok 24 oras. Handa ng lumikas ang mga nakatira sa mga baybayin at tabing ilog sa Cagayan. Kahit sa linggo pa, posibleng maramdaman ang epekto ng bagyong Nando ayon sa Pag-asa. Sa isang ilog, pinangangambahang tuluyang masira ang dike. At mula po sa bayan ng Gonzaga, nakatutok live si Nico Wahe. Nico. Vicky, patuloy ang paghahanda ng mga taga-munisipyo at mga taga rito sa Gonzaga, Cagayan sa paparating na bagyong Nando. Kasi sa anak ko po ito. Maaga kong inabutan si Abigail habang naghahanda ng mga bitbiting gamit sakaling lumikas mula sa tahanang nasa gilid ng ilog. Yung yung patuloy po yung buhos ng ulan po nito, before pa po nito mga wala pa yung Mirasol po muulan na po kasi naghanda-handa na po kami. Ikalawang bahay na nila ito mula nang wasakin ng dati nilang bahay ng katabing Bawa River sa kasagsagan ng bagyong Ophel noong 2024. Lumikas po kami sa evacuation center. Wala po kaming kadala-dalang mga gamit kasi yun nga po, hindi namin expect na matatangay po yung bahay namin. Dating may dike sa bahaging ito ng ilog dito sa may Barangay Bawa sa Gonzaga, Cagayan. Pero nang dahil sa bagyong Ophel noong nakaraang taon at bagyong Krising nitong Hulyo, tuluyang nasira ang dike. At kagabi lang, mas nadagdagan yung takot ng mga residente dahil itong bahagi naman na ito ay tuluyang gumuho.
Nakaimpake na rin ang ibang residente ng lugar. Lumikas na kayo, di bit na lang po. Mas takot ngayon ang mga nakatira sa gilid ng ilog dahil tuluyan ng gumuho ang diking proteksyon sana sa baha. 2019 nang magawa itong flood control project dito sa kahabaan ng Bawa River dito sa Gonzaga, Cagayan. Pero nitong taon lang matapos ang ilang bagyo, nasira ang ilang metro nitong bahagi ng flood control project. Ang pinakabago ay ang bahaging ito. Matapos ang sunod-sunod na pag-uulan at malalakas sa pag-ulan kagabi, heto na ang nangyari. Kinain na ng ilog itong bahaging ito ng flood control project. Kagabi sir, lakas ng ulan. Tapos bandang mga 12 siguro sir, nung nakita namin ganyan na. Nag-alalaglagan na yung mga tinabon dati sir na nung nakarang buhangin yata yun sir. Market na naman po kami dyan. Kot po yung tunog ng rumaragasang tubig. Ilang bagyo na kasi dumaan wala man lang inaasikaso. Ayon sa barangay, nakipag-usap na sila sa munisipyo para magawa ang dike. Baka simulan na po nitong 2026 po. Yun lang po naman ang sabi sa amin. So umaasa kami na sana po matuloy na. Dinet na naman namin ang munisipyo na naghahanda ng mga solar panels na ilalagay sa mga evacuation center. Nakapag-pack na rin sila ng mga paunang relief goods at hygiene kits. May mga lutuan na rin para sa evacuation centers. Bantay sarado rin ang mga nasa coastal areas at tabing ilog. Kumbaga island barangay na surrounded by water kasi yan, Babuyan Channel, saka Bugay Lagoon and Mission River. Saka buhanginan kasi yan, hindi walang mataas na parte siya. Vicky, as of 6 p.m. ayon sa PDRRMO ng Cagayan ay nasa 7.8 meters na ang level ng tubig dito sa Cagayan River. Mula yan sa 3.8 meters na inireport natin kanina pang umaga. Hindi nag-uulan sa buong maghapon dito sa Cagayan, pero ito sinasabi natin na yung tubig mula sa upstreams o yung Karatig probinsya ay dumiretso niya dito sa Cagayan River. At na ngayon may naitala na rin pagbaha sa ilang bahagi ng Tuguegarao City. Hindi na madaanan ang ilang kalsada gaya ng Kapatan Overflowing Bridge at saka ng Teresa Boulevard. Sa Enrile, Cagayan naman may mga sakahan na rin nabaha. At ang critical level nitong Cagayan River, Vicky, ay nasa 9 meters. Yan muna ang latest mula sa lagay ng panahon dito sa Gonzaga, Cagayan. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Nico Wahe. Kinompronta ni Senador Jinggoy Estrada si dating DPWH Engineer Bryce Hernandez tungkol sa aligasyon nitong tumanggap ng kickback mula sa flood control projects ang senador. Kaugnay niyan, itinanggi na may-ari ng construction company na iniuugnay ni Hernandez kay Estrada na pumunta siya sa Senado para maghatid ng pera. Nakatutok si Mav Gonzalez. Ilang upuan lang ang pagitan ni na Senador Jinggoy Estrada at dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Bryce Hernandez nang kumprontahin ng Senador si Hernandez sa akusasyon nitong tumanggap si Estrada at Senador Joel Villanueva ng kickback sa flood control projects. Sinabi mo sa testimony mo sa House na binigay mo ang pera kay D.E. Henry Alcantara at siya ang nagsabi sa'yo na bibigyan daw niya ako. Is this correct? Wala pong specific na sinabing ganon, Your Honor. Pagkatapos mo ko dinurog sa House, ngayon wala ka specific na sinabi. Sa pagdinig ng Kamara, sinabi ni Hernandez na isang staff umano ni Estrada na nagngangalang Beng Ramos ang nagdala ng obligasyon o lagay mula sa WJ Construction matapos makakuha ng proyekto sa Bulacan. Itinanggi ni Estrada na may staff siyang Beng Ramos. Paano niya malalaman ng staff ko si Beng Ramos? How will he know? Hindi ko rin po alam. Yun lang po ang sinabi sa akin ni Boss Henry. Kaya po nagkaroon po kami ng connect ni Ma'am Beng Ramos tsaka si Ma'am Mina. Mr. Bryce, masyado ka na nagsisinungaling eh. Ang pakilala kay kay Ma'am Mina and Ma'am Beng is staff po ni Sen Jinggoy. Pero hindi po specifically sinabi ko na yung proponent is para po kay Senator Jinggoy. Hindi po. Ibang projects po yung sinasabi ko na nakatag po kay Senator Jinggoy. Hindi po yung specifically noong 2022. Ang tinutukoy niyang boss ay si dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Pero itinanggi rin nito na nakatanggap siya ng pera para ibigay sa politiko. I-respectfully deny po yung sinasabi niya na binigay niya po sa akin na may mga ganun pong issue, Your Honor. So tama si Senator Lacson, the burden of proof
lies with you, Mr. Hernandez. Kasi tahasan mo sinabi sa House of Representatives at kinundina naman ako ng taong bayan. Hindi inimbita sa pagdinig si Ramos for humanitarian reasons dahil may stage 4 cancer ito. Dumalo naman si Mina Jose ng WJ Construction. Nilinaw ni Jose na siya ang ka-message ni Hernandez at hindi si Ramos. Kaibigan daw niya si Ramos na siya raw nag-refer sa kanya kay Hernandez para sa isang joint venture na hindi naman natuloy. Sa ipinakitang text messages ni Hernandez, may ide-deliver umano si Jose. Sa message mo nung December 11, which was a Sunday, may sinasabi ng isang delivery. Tama po ba? Yes po. Ano ito? Para saan at para kanino? I meant by delivery po are the documents na hinihingi niya po for the processing po ng joint venture. I have never given nor received any money from any public official or government employee, including this Mr. Bryce Hernandez. Thus, I strongly deny his accusations. Pero nanindigan si Hernandez na nagbigay ng obligasyon si Jose. Ano yung obligation na yon? Pera? Pera para po. kanino? Lagay? Ano yung context ng obligation? Pera po siya para sa proponent. Ano ibig sabihin? Lagay para sa proponent? Yung advance po. Opo. Advance para yung sa parang proponent? bayad po para dahil nakuha na yung project na yun. Mrs. Jose? Your Honor, I don't know what he was talking about. Nitong August 19, nakuna ng CCTV si Jose na dumating sa Senado para magtungo sa opisina ni Senador Erwin Tulfo. Pero bago nito'y dumaan muna siya sa opisina ng Blue Ribbon Committee kung saan staff si Ramos. Meron po kasing problem yung terrace ni Senator Erwin na binabaha po siya, lalo po pag umuulan. So, ako po yung na-refer na contractor nung staff niya na kung pwede po tingnan namin gawa ng solusyon and mag-suggest po kami sa kanya. Upon learning her name was mentioned by Engineer Bryce, we immediately requested to cancel all contracts with WJ para nagamit po yung opisina ko para dumaan po siya sa broom kung ano man yung kanyang business doon. Paglilinaw ni Jose, hindi siya pumunta sa Senado para magbigay ng pera. So hindi mo kilala si Senator Jinggoy at hindi ka nagdala ng pera sa kanya? Hindi po. Kahit po kay Bryce, wala po akong dinalang pera. Okay. So talagang safe ka na. Please, continue. Did you ever see Alcantara handing money over me? To me? I don't think so. Meron ba? May nakita ka ba? Sagutin mo lang, yes or no, may nakita ka ba? Wala po. Okay. That's all, Mr. Chair. Sabi naman ni Hernandez, hindi niya alam kung sino ang proponent o mambabatas na nagpasok ng flood control projects. Ang boss daw niya dati na si Alcantara ang nakakaalam nito. Respectful din na, Your Honor. Hindi ko nga po kilala itong pangalan to, Mina. At yung Beng Ramos po, alam ko po, nung nagtatanong nga po ako, sila po magkakilala niya. May ipinakita namang bagong text messages si Hernandez mula December 10, 2022 na magpapatunay umanong nagdala ng pera sa opisina nila ang WJ Construction. Meron po akong follow-up na text message po na nag-confirm na nagdala po it's either Ma'am Beng or Ma'am Mina sa office. Dinala po dun sa administrative officer namin noong time na yon. Meron po akong text message na yun. Galing po sa Chief of Staff ni Boss Henry Alcantara. Kinonfirm po na nakapagdala na ng obligasyon. Sa screenshots, sinabi ng Chief of Staff umano ni Alcantara na nakuha na sa administrative officer nila yung pinadala nila Beng Ramos. Nag-text ito ulit matapos ang ilang araw kung ipapasabay na raw ba yung kay Beng Ramos. Sabi raw niya, sige, ipasabay na. Anong context yan? Yung pera po na dinala nila Beng Ramos. Anong project yan? Your Honor, nakalimutan ko lang specific anong project to, ng 2022. Pinutol muna ni Senador Ping Lacson ang usaping ito habang wala raw kumpletong detalye si Hernandez. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso! Ready na bang maki-get-out ang mga pinalaki ng sex bomb? Well, this December, muli silang magsasama para sa isang concert filled with nostalgia. Makichika kay Nelson Canlas.
para sa mga pinalaki ng sex bomb. Nalaban lang ng laban at di bumabawi. May regalo sa inyo ang OG girl group ng bansa. Sumayaw sumunod sa sex bomb dahil sama-samang maghahalo kay ube at spaghetting pataas at pababa ang sex bomb girls para sa kanilang upcoming concert sa December 4. Thankful sila na kahit mahigit 2 dekada na ang nakakaraan, marami pa rin sa mga Pinoy from all over the world ang hindi makalimot sa kanilang mga kanta. Sana yung legacy na iniwan ng sex bomb noong 2000, nakasabay namin ng mga millennials, maipasa sa Gen Z hanggang Gen Alpha. Hindi man sila magkakasama na ngayon, marami ang nangibang bansa at hindi na nagpe-perform ang ilan. Pero sa photoshoot nila kamakailan, parang nag-time travel to year 2000 nang mapagsama-sama sila. Tawanan at asaran pa rin ang girls. Every Christmas party, lagi namin siya pinag-uusapan, lagi namin siya pinagkukwentuhan. Until this year talaga, actually last year no, nag-usap na tayo. Oh, last year. Sabi niya, tara na. Sa silver anniversary ng Sex Bomb, pupunuin daw nila ang kanilang reunion concert ng hit songs, killer dance moves, and a little bit of nostalgia. Kasi, ang tagal na. It's about time, no? Oo, ito na talaga eh. Ang daming pagkakataon na gustong mabuo ito, ang grupo. Pero ngayon lang talaga, dahil sa mga... dahil number 1 sila. Sila talaga yung kumontak sa amin para gawin na natin to. Kasi tumatanda na ako eh. Ayan na, hindi ko na sinabing kayo tumatanda na ako eh. Baka hindi na ako makapag-split. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings.